Ngayong araw nga mga kaprobinsyano, eto at meron nga po pala kaming pagkakaabalahan na kumpleto na kasi namin mga kaprobinsyano yung mga materyales para sa aming gagawing DIY incubator. Na-order nga lang pala namin ito sa Orange App. Ito nga pala isang set na mga kaprobinsyano. Pero dahil may kalakihan nga yung aming gagawing DIY incubator, napabili pa nga ako ng extra fan. Suggest kasi ito ng kaibigan kong si Kanoknok mga kaprobinsyano. Parang sa ganun nga raw mas maganda ang maging sirkulasyon ng init sa loob. At dahil tanghali na nga naming naumpisan mga kaprobinsyano, eto't naghanda nga muna ako ng aming magiging ulam pananghalian. At dahil dalawa naman silang nandun, sila nga muna yung pinabayaan kong gumawa. Ito nga palang lulutuin kong ulam mga kaprobinsyano. Isa nga pala sa paborito ng kaibigan kong si Kanoknok. Natatawa nga ako sa kanya kanina mga kaprobinsyano. At itong araw aking lulutuin isang araw sa hilig ng mga Bisakol. Yung kasing kaibigan ko na yun mga kaprobinsyano, maraming alam na lingwahe. Bukod sa puro siyang Bisaya, marunong nga rin siya magsalita ng Bicolano. Kaya bilib din talaga ako sa kaibigan kong yun mga kaprobinsyano. Dahil bukod nga sa salita nating Tagalog, napakahusay nga rin niyang magsalita ng Korean. Matagal din kasi siyang nagtrabaho doon mga kaprobinsyano. Pero nabanggit nga niya sa akin na siya nga raw Bisakol. At dahil isa nga sa paborito niya itong ating lulutuin, syempre pasasarapin natin. Ang diskarte ko nga lang sa pagluluto nito mga kaprobinsyano, tinutosta ko nga muna itong karne ng baboy. At kapag medyo na golden brown na nga, kinigilid ko lang sandali at ginigisa na itong luya, bawang at sibuyas. Naglalagay din ako dito mga kaprobinsyano ng alamang na hindi maalat. Kapag nagisa na nga ng mabuti, diretso na rin nating sasangkotsahin yan. At titimplahan na nga rin ng mga pampalasa. Pamintang durog seasoning nagkatalo na. Syempre, lalagyan natin ng tubig yan para diretso nating mapalambutan. At maya-maya nga lang nung malambot na itong karne, at hinalo ko nga lang sandali. Kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano, nagmamantika na rin. Naglagay nga rin pala ako dyan ng kaunting suka. At para mas maging masustansya nga itong aking nilulutong ulam, nilagyan ko nga rin ng sitaw. Tinakpan ko nga lang ng ilang minuto at nilagay ko na nga rin itong kakanggata. Tapos halo-haluin nga lang natin ng dahan-dahan yan mga kaprobinsyano. At ang panghuli ko nga nilagay itong hiniwa kong siling panigang na siyang kukumpleto sa ating recipe ngayon. Kapag ganitong lutuin nga mga kaprobinsyano at may halong gulay, ang gusto ko nga dito yung medyo naglalapot ang gata. Yung tipong medyo creamy ba? At kapag ganyan ang datingan mga kaprobinsyano, tikman muna natin. Ganda ng tama nung anghang mga kaprobinsyano. Solid ang lasa. Good stuff. Kain na. At dahil luto na yung aming ulam mga kaprobinsyano, hinango ko na rin kaagad. At syempre, diretso na rin nating sinandok. Gustong gusto ko rin kasi sa ulam na ito mga kaprobinsyano, yung kahahango lang at umuusok-usok pa. Ayun no, tapos pinaibabawan pa ng siling pampagana. Panigurado nga mapapataob na naman yung isang kalderong kanin. At nung ma-ready ko na nga yung aming pagkain mga kaprobinsyano, tinawag ko na yung aking mga kasama. Abay tara po't samahan nyo na po kaming mananghalian mga kaprobinsyano. Tunang nang bumanat mga kaprobinsyano yung aking kaibigan si Kanokski. Sarap, panalong-panalo talaga yung Bisacol Express ni kaprobinsyano. Dahil tanghali po, kain po tayo mga kaprobinsyano. Sarap, creamy. Kaprobinsyano, masasabi mo sa yung luto na Bisacol Express? Ito yung request mo. Favorite mo ka mo to. Ginandahan ko yung luto mga kaprobinsyano para sa kaibigan ko na itong si Kanokski. Silip ang pagano. Kain po. Creamy gata. Lambot pa. Ako lang, bro. Bro. Ginagalang kaya tayo. Okay. Dapat. Halo. Halo kung may Alfonso ako. Habang kumakain nga kami mga kaprobinsyano, lumalamig na rin yung simoy ng hangin. Kaya tumatama nga rin talaga itong aming ulam. Bisacol Express nga raw ka ng aking kaibigan. Paano hindi ka nga naman gaganahan? Abe, solve na naman ang aming pananghalian. At habang kumakain nga kami mga kaprobinsyano, bumulusok na yung malakas na ulan. At dahil hindi pa nga tapos itong aming ginagawang incubator, pagkakain nga namin siya na naming itinuloy. Bali sandali na lang din naman itong matapos mga kaprobinsyano. At ikukunik na lang naman itong plug, ilaw at fan sa thermostat. Hindi ko na nga masyadong
yung ididetalye yung pagkabuo namin itong DIY incubator. At sa mga nagtatanong nga kung paano ito gawin, hayaan nyo po, gagawa na lang po tayo ng separate na video para ipakita ko po sa inyo. At kung maliit na DIY incubator nga lang yung gagawin, mga kaprobinsyano, hindi naman po kayo mahihirapan. Ito kasing aming ginawa, mga kaprobinsyano, kung mapapansin nyo, talagang malaki pa sa tao. Kung isa nga lang ang gagawa, talagang mahihirapan. Kaya pinagtulong-tulungan nga lang din namin ito para mabilis matapos. Ito nga pala, mga kaprobinsyano, yung kauna-unahan naming cabinet ni Boss Commander. Ito po yung unang pundar namin nung kami unang nagsama. Abe, may 12 taon na nga, mga kaprobinsyano. At dahil medyo antik na nga rin at malaking space ang nasasakop sa kwarto, pinalabas na nga ni Boss Commander at nasira na nga rin yung mga takip nito. Ni-repair ko na nga lang din, mga kaprobinsyano, at ginawa naming DIY incubator. Kaya ito, yung patapon na sana na bagay, kahit papaano nga mukhang mapapakinabangan pa. Ito, natapos na nga rin namin gawin, mga kaprobinsyano. Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Update ko na lang po kayo kung ano magiging lagay ng aming ginawang DIY incubator. Hanggang sa muli po. Bye-bye!